Sa pagsalang ng proposed 324 billion peso budget ng Department of Defense para sa 2027, nausisa ang mga hakbang kontra sa mga propaganda ng China. Kinumpirma ni Defense Secretary Teodoro na may na-intercept silang tangka ng China na mag-recruit ng mga Pilipino, partikular ang mga empleyado ng gobyerno para makapagbigay ng intel sa China din mismo. Internet lang po nakatanggap ng mga email. Iniimbita sila na mag-sideline. So, dahil may pabuya ito at wala namang operational security protocols na mahigpit noong mga panahon na yon, ito'y di o manay pinatulan. Sunod tuloy na naitanong kay Defense Secretary Gibu Teodoro, may namomonitor ba silang mga elected Filipino officials na tumutulong pa sa paglutang ng propaganda ng China trolls? I think the statements speak for themselves. I believe, there are some, undeniably. I'd like to point out too that the Chinese embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution. Nabusisi rin sa kalihim kung may impormasyon ba sila tungkol sa ilang mga umano'y elected officials din na tumutulong sa propaganda ng China sa West Philippine Sea kapalit ng financial support. We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. Nakikipag-cooperate anya ang Defense Department sa law enforcement agencies para matumbok ang impormasyon dyan. Pero hanggang doon lang muna ang kaya nilang gawin at kayang ilahad sa publiko. Pero kung usaping budget sa pagprotekta ng West Philippine Sea, aminado si Teodoro, nakakapusin ang kasalukuyan nilang proposed budget, lalo na't kailangan makapagpatayo ng mga base. Halimbawa, ang AFP Modernization Program, kung saan nasa 126 billion sana ang hinihingi ng Defense Department, 50 billion pesos lang ang naibigay sa ilalim ng National Expenditure Program. Tatlong strategic passage po yan binabantayan. Yung Verde Island Passage, of course, yung Batanes Channel, Babuyan Channel, Verde Island Passage, at saka yung Surigao Strait Passage, at saka yung Sulusi na passage. No? Yun po ang major transit points. Ilang kongresista naman ang nagpahayag ng suporta na magawa ng paraan ang mga budget cuts ng Department of Defense. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.